Mga idol, welcome sa ating panibagong episode na naman sa araw na ito. At ngayong araw na to, kakaiba ang ating kakapanamin. Ito po si Johnny B. Welcome sa podcast na Idol, isang paranormal expert. Ladies and gentlemen, welcome, Sir Theophilus. Yes, hello. Good afternoon or good morning. Kung saan man o anong oras sila. Good morning, good afternoon, good evening. Yeah, ako po si Theophilus and isa po akong paranormal researcher and investigator. So usually parang pag paranormal icon parang iisa lang yung tingin ng mga tao. Pero kami po more on investigation po ang ginagawa namin. Para kaming mga pulis ng mga paranormal. Ganon. Una sa lahat, saan galing yung pangalan mo na Theophilus at anong ibig sabihin? Mm. Ang pangalang Theophilus is screen name ko and ang meaning niyan ay galing sa Greek word. Two words siya actually, Theos and Phileia. So, kung pagsasamahin, ang meaning niyan ay either love of God or friend of God. Parang ganun. Pag sinabing paranormal, ang bubungad agad sa utak ng mga tao ay nakakapagkausap o nakakausap ninyo yung mga spirito. Yes. Totoo ba yun? Yeah, oo. Ang bawat tao kasi may kanya-kanyang katangian. So, meron namang mga paranormal researchers and investigators na hindi sila nakikipag-usap, meron ding nakikipag-usap. Depende doon sa ability nila na tinatawag. Meron diyang nakakakita, nakakarinig lang, nakakaamoy. Meron namang hindi nakakakita o walang kakayahan kahit isa doon. Pwede pa rin maging paranormal investigator. Alam mo, nakapag-taping na kami ng previous eh. Maayos naman lahat. Mm. Pero nung dumating ka dito, nagkaroon ng aberya ng mga lighting namin. Yeah. Anong, may problema ba? Feeling ko nga para kung wini-welcome, no? Kasi hindi naman siya usually daw nangyayari. So, Oo. I think ang kasi sa paranormal basis, nagkakaroon ng electrical problem kapag ang Parang sa mga movie, pag may mga multo-multo, di ba? Oo, totoo 'yun. Oo. May ganun talaga kasi parang ina-absorb nila yung Yung energy, electric energy. electricity. Yes, oo. So, ikaw ba, nung nagsimula ka bilang paranormal, wala ka bang napapansin sa sarili mo na parang, kasi sabi nila, yung mga paranormal daw, mga ulo, Ayan, oo. napasma. Napasma yung utak, no? Oo. Yes, maraming nagsasabi ng ganyan kasi nga hindi naman nila na-experience. Marami kasing tao na hindi naman nakakakita. At ang tao, ugali na ng mga tao yung maniniwala lang ako kung ma-experience ko siya. Kaya lang, hindi naman kasi lahat bukas yung ASP at hindi naman lahat nakakaranas. So, normal lang na sabihin nilang ganun. Pero ang totoo, mali pong sabihin din na ganun. Isa po yan sa mga parang inilalaban ng grupo natin na stop stigmatizing yung mga ganong bagay. Kasi Parang part of bullying. bullying po yun. Oo, kasi hindi man natin sabihin pero mayroong iba na hindi nila kinakaya. Yung iba dyan nagpapakamatay, yung iba dyan nasisiraan ng ulo. So, hindi naman mahirap maging mabait, no, na tao. Madali lang maging mabait na tao. So, iwasan po natin yung bullying. Papaano ka nagsimula bilang paranormal? Ito ba acquired mo from your ninuno? Or ito ay natututunan mo mismo sa sarili mo? Ako kasi, katulad ng marami, malaking porsyento ng mga tao na hindi naniniwala sa paranormal. Isa po akong walang kakayahang tao noon at mga bandang 2009, before actually parang mahilig talaga ako sa mga horror, Sir Johnny. So, parang nangongolekta lang, nakikinig lang ng horror stories. Tapos, iba pala yung paranormal. Kala ko kasi pag paranormal, horror lang. Katatakutan lang. Pero malawak pala. So, nag-study ako. That's the reason why I became a researcher. And then, after that, Ano yung self-study lang? Yeah, self-study, nagbabasa ng libro. Oo. Hindi pa uso ang internet before eh. Oo. So, Nagkakaroon ka ng mga comparison. Ganyan. pero
ang catch kasi dito is parang walang silbi yung knowledge, you know. Oo. Ang dami kong nalalaman pero hindi ko na-experience. So, Kagaya na lamang ng kagaya na lang ng makakita, hindi ako nakakakita. Pero I came to happen to know o nakilala ko itong isang writer ng isang true Philippine ghost stories na book. mm, Ah, naging uso siya nung mga early 2000s and mid 2000s eh. And yung writer and editor na yun is parang na-convince ko siya na turuan ako na very very rarely nagtuturo siya ng mga students pero dahil lang sa isang sagot na sinabi ko, unknowingly tinuturuan niya na pala ako. And then nagde-develop, yun, nag-start na ako makakita. Doon ko napatunayan na totoo pala talaga. So yung paranormal ay hindi na lang siya parang ordinary na kakayahan. Ito ay napag-aaralan din. Yes, oo. Actually, hindi mo kailangang may ability ka para maging paranormal investigator or Mm. researcher. Ang kailangan mo lang is tapang and knowledge about the paranormal. So, kung gusto nyong, kung ikaw ay aspirant pero hindi ko na ipipilit pa sa inyo na pag-aralan yung mas advanced na knowledge. Pero pwede naman kayong maging researcher. Mag-research lang kayo. Wala namang problema doon. Gaano katagal yung binuno mong panahon bago ka naging paranormal? Matagal na. So, sa panahon kasi 2024 na tayo. So, lagpas Isang 14 dekada na years mahigit. na. Oo, 14 years mahigit. Oo. So, nag-start akong maging paranormal researcher 2009. And doon na nag-start. Parang sumali na ako sa isang grupo. And then, 2011, ako na yung gumawa ng sarili kong grupo. Yun. May third eye ka? Lahat po tayo meron. So, for me, close siya dati. Pero, syempre, dahil may nagturo sa akin, yun, bumuka siya. So, lahat naman tayo Kasi ako bukas. dati may third eye nung nasa bahay pa ako eh. Mm. Ako yung nakakita ng mga Mm. hugasin. Oo, oo. May mga ano daw sa CR nga din, may makikita ka rin Oo. daw doon. Yung mga hindi nagpa-flash. No? Ayon sa research na binasa Mm. ko rin, na ang third eye daw ay hindi galing sa Panginoon. Ito ay galing sa mga Mm. demons. Ayan ang isa sa mga misinterpretation. Ang word na paranormal kasi is, it's just a term to describe yung mga bagay na hindi maipaliwanag ng Yung siyensya. paranormal ba, same sa word na psychic? Hindi. Ang psychic kasi is yung tao. It's a noun, sabi Ah. nila. It's a noun. Pero yung Pero yung ginagawa ng psychic, ginagawa ng mga mm, paranormal. ang psychic is itong taong may kakayahan na makakita, makarinig, or pwedeng makita yung future. Ayun yung psychic. So, hindi siya, tao siya eh. Ah, Kumbaga ako, halimbawa ako, psychic ako kasi nakakakita ako. So, parang ganun. talent din yun. It's a talent. Oo. I think hindi kasi lahat mayroon. So, yeah, I can say it's a talent. Paano mo ginagamit yung third eye mo? Ako kasi hindi ako katulad ng iba na open sa lahat, no? So, holistic approach ako. Pero, pag ginagamit ko yung third eye ko, para siyang switch. Oo. Pinapatay ko, binubuksan ko kung kailan kailangan. Kasi hindi ko naman kailangan eh. So, kung kailan lang kailangan, ganun. So, ibig sabihin yung yung pagkakaroon mo ng third eye, ginagamit mo ito sa magandang paraan. Sa magandang kaparaanan. Mm-mm. Kung halimbawa naman kasi halimbawa sa work, no, Sir Oo. Johnny, may mga nagkakatakutan, may mga nagkikwentuhan ng horror stories. Not all the time sumasali ako sa kanila and hindi sila aware na bukas yung ASP ko. Kasi hindi naman ako makikinabang doon. Parang tinatakot lang nila yung sarili nila. So, for me, walang benefit. Totoo bang may mga engkanto? Yes, meron talaga. Nauna pa nga sila sa tao eh. Nandito na sila before tayo. Nakakausap mo sila? Syempre, kung pipilitin natin makipag-usap sa kanila, at sila ay willing ring makipag-usap sa atin, syempre makakausap natin sila. Pero kahit anong gawin mong pakiusap sa kanila kung ayaw nilang makipag-usap sa iyo, wala rin.
Pag ikaw ay papasok sa isang lugar, Mm. mararamdaman mo ba agad ito sa pamagitan ng iyong katawan na may something doon sa isang Mm. lugar? Yes, oo. Isang example niyan, just recently, so pumunta kaming Intramuros para sa isang TV show, isang program sa TV. And dahil nga ako turn on, turn off na ability ko, pagbukas ko doon sa Intramuros, parang biglang bugso nung damdamin. Yung alam mong hindi Mabigat sa pakiramdam. mabigat hindi ka naman malungkot. Gusto kong Na-absorb mo yung energy nila. gusto kong humagulhol. Alam mo yung hagulhol na parang hihiga ka sa lupa. Oo. Pero syempre, ayaw kong mag-overacting. Hindi ko na lang pinakita doon sa TV. Pero yun yung nararamdaman ko that time. Pinipigilan ko lang yung sarili ko. Ganon. So malalaman. Papaano mo kino-communicate yung Mm. mga hindi natin nakikita? Um, Ako kasi hindi ako mahilig mag-mediumship or sayan, no? Oo. Um, Kadalasan naman hindi naman importante. Madalas kasing ginagawa yan kung meron kang mensaheng gustong kunin doon sa isang entity. Pero kung wala naman, hindi naman kailangan. Pero pwede naman, nagagawa naman namin siya before. May mga kaso kami niya na yan, sa Novaliches, meron kami sa Cubao, Laguna, ganyan. Mm. Paano mo i-define yung tinatawag nila na doppelganger? Naniniwala ka ba doon? So, sa doppelganger kasi, parang ano yun paniniwala na ano raw, parang nanggagaya ng muka. Mm. Pero totoo yun. Marami akong explanation sa doppelganger Mm. Maraming possible causes ng doppelganger. Ang pinaka-main paranormal explanation dyan is spirits na nanggagaya, spirit na nanggagaya. Pero kung halimbawa naman, napatunayan natin hindi siya paranormal, pwede rin siyang parang malikmata. Pero ang pinakamadalas na explanation kasi dito is yung tinatawag na thought form. Parang halimbawa ako is parang Sir Johnny, na ano ako, stress ako, depressed ako. Tapos sa bahay namin, parang doon ko binubuhos yung lungkot ko. And then, parang yung energy ko, Nag-hallucinate ka. hindi naman, yung energy ko, is yung emotional energy ko, psychic imprint ang tawag ng mga psychic doon and mga researcher, naiiwan siya. Alam mo yung parang excess energy, yung sobrang energy. Inilalabas ng katawan natin, yun yung naiiwan doon sa lugar. And then kapag yung isang tao mayroon siyang kakayahan, sabihin natin, meron siyang kakayahan na makakita o makaramdam, yun yung maa-adapt niya. Oy, nakita kita kaninang umaga, nandun ka pa sa hindi ka ba pumasok? Hindi, umalis ako ng alas 6, pero bakit nakita kita ng alas 8 ng umaga? Parang ganon. Yun yung So, parang... yun yung yung tinatanong ko sa'yo kasi Mm-mm. base sa naging experience ko nung nasa kabila pa kaming studio, Mm-mm. may staff kami doon na kinausap ko, nakatalikod, nagko-computer. Kinausap ko siya about sa trabaho. Mm-mm. Hindi siya sumagot. Nakatalikod lang. Ang doppelganger hindi talaga Oh. sumasagot. Tapos nung lumabas ako, umupo ako sa sofa, pumasok yung tatlo. Mm. Sabi ko, kinausap kita kanina. Sabi niya, hindi galing kami sa taas. Sabi ko, sino yung kinausap ko doon? Nung pinuntahan ko, nakapatay na computer. Yes. Di ba nakakakilabot? Kung iisipin kasi natin, Sir Johnny, parang sasabihin ng iba, guni-guni mo lang. Pero kung ikaw yung naka-experience, Hindi talaga yun guni-guni kasi na-experience ko. Mm-mm. Sinabi ko pa, kinausap pa kita eh. Hindi ka lang sumagot, nakatalikod ka. Marami akong experience ng doppelganger sa school namin before. Parang merong kwento yung isang classmate ko, sir, Oo. na parang nakita niya daw yung isang classmate kong babae, nakaupo doon sa hagdan. And civilian, palda lang yung pang-uniform. Tapos, kinausap niya rin. Pero hindi sumasagot. Like nung sinabi mo. Kasi yun yung common characteristics ng doppelganger. Hindi sila nagsasalita. Tapos, pagpasok niya dun sa room, parang after an hour or two, dumating yung totoo. Oo. Sabi niya, bakit ang bilis mo naman magpalit ng damit? Tsaka bakit parang pagod na pagod ka? Kanina ka pa dumating. Sabi,
Ano sinasabi mo, na halos malit nga ako kasi traffic. Kararating ko lang. Sabi, sino yung kausap ko kanina sa hagdan, nakasalubong ko, kinausap kita. Hindi ka sumasagot. So, dahil kilala nilang may alam ako, tinanong nila ako ano yun. So, sabi ko, doppelganger. These are the experiences na hindi mo pwedeng sabihin nasisiraan Guni-guni. ka ng ulo. Oo, kasi Oo, totoong nangyayari eh. So, anong explanation natin doon kung hindi totoo, di ba? kaya nga. Mm-mm. So yung iba kasi na hindi naka-experience, baka sabihin lang nagutom ka lang, Ah, yes, baka oo. may anxiety attack ka lang. 'Di ba may bullying pang nangyayari? Oo. Na-stress ka pa. Imbes na mag-share ka sa taong pinagkakatiwalaan mo, nasasaktan pa yung damdamin mo kahit totoo naman yung sinasabi mo. So are you saying na yung mga taong nakakakita ng doppelganger or yung Mm. nakakaramdam ng mga kakaibang enerhiya ay Mm. may mga potential na possible maging paranormal? Oo naman. Kasi hindi lahat nakakakita eh, 'di Oo. ba? So kung ikaw nakita mo, syempre nakakakita ka. Pero ang nakakatakot kasi sa doppelganger, okay lang makita mo yung doppelganger ng ibang tao. Mm. Pero pag yung sarili mong doppelganger, Ay, yun yung patay. nakakatakot. Yun ay isang signos ng kamalasan. Pwedeng kamatayan, o pwede kang maaksidente or ano. As long, yung mga nakaka-experience nagtatanong, paano kung nakita ko yung doppelganger nung kaibigan ko? Okay lang, wag kang matakot. Huwag yung sa sarili mong anino. Oo. Pero yung sarili mong doppelganger, yun yung dapat kang matakot. May kategory ba yung mga paranormal experts? Maraming, meron tayong albularyo. They are paranormal pa rin. Paranormal pa rin sila kasi Mm. yung ginagawa nila is hindi pinapayagan ng siyensya o hindi supported ng siyensya. So meron din tayong yung kumakausap sa mga patay, medium, iba Oo. pa yun. Meron din tayong psychic, syempre. Mananawas. May mananawas, merong albularyo, may faith healer, iba pa yun. Oo. Meron pang paranormal investigator, may researcher, may mystics, mayroong yung depende rin sa ability nila, kung anong ginagawa nila, ganun. Malawak ang paranormal. Kaya parang yung madalas lang kasing makita sa media, ang laging term is paranormal expert, pero malawak May talaga. division siya. May division, yes. May oras ba? Halimbawa ikaw na gusto mong mag-imbestiga, Mm. gusto mong magkaroon ng research about sa mga enerhiya na Mm. sabihin natin mga hindi naman masama, Mm. may oras ba na yung tinatawag nila na lumalabas or nagpaparamdam sila? Kagaya na lamang na parang kabilugan ng buwan. Ganyan. Meron kabilugan ng buwan, may alas 12, may Oo. alas 3, Alas tres, may lalabas November yung mga 1. paniki, ganito, ganyan. Ganyan. Wala eh. Wala. Kumbaga, kung paanong kahit saang lugar, pwede silang magpakita o magparamdam. Ganon din naman sa oras. Wala rin naman siyang oras. Wala ring date, walang petsa. Pero may mga instances yung mga sumpa, halimbawa yung mga pinatay, may mga cases na parang pinatay siya ng September 29. Ganyan. Every September 29, mayroong paranormal na Paparamdam. nangyari. Oo, meron ding yung parang kakaiba. Parang hindi usual. Meron ding specific oras ng araw na halimbawa alas 4 ng hapon. Parang unusually, nagkakaroon ng paglutang ng mga gamit na may poltergeist, yung mga ganun. Special cases yun. Pero kung tatanungin yung pagpaparamdam, kahit anong oras, meron. Anong ibig sabihin, halimbawa, may natulog ka, tapos may panaginip ka na masasabi mo, nakapunta ka na. Pero nung gumising ka, pagod na pagod ka, parang ginawa mo din yung nasa panaginip mo. Mm. Ang panaginip natin, maraming categories yan. Ito ang hindi nalalaman ng marami. Ang common na panaginip natin is yung common dream or symbolic dream. Ito ay mga resulta ng mga iniisip natin sa araw-araw. Oo. Pero yung meron din tayong tinatawag na prophetic, yung napanaginipan nangyayari. Oo. Meron ding epic dream na kapag kagising mo, may natutunan kang special na lesson. Oo. Meron ding yung tinatawag natin doon sa tinatanong mo, ang tawag natin dyan is beredical dream.
parang makatotohanan, no? Meron pa nga yung parang nagising na siya, akala niya gising na, yun pala tulog pa rin, Oo, gano'n. naginip pa rin, no? Oo. Yung gano'n. Pero ang tawag doon is veridical dream. Pero kung yung sinasabi mo rin, Sir Johnny, na yung parang napuntahan ko na 'to, Yun yung ano ko, oo. kasi sa experience ko din, Mm. may lugar na pinuntahan ako. Mm. Sabi ko, familiar 'to. Parang nakita ko na 'to sa panaginip Mm. ko. Yes, oo. O, yun daw tawag nila deja vu. Yun daw Deja yung vu. Mm. yun daw sabi nila. Ang ideya po kasi, Sir Johnny, ng deja vu is hindi lang gano'n, minor lang yun, eh. Oo. Pero yung pinaka-ideya ng deja vu is yung nangyari na parang nangyari na 'to, ah. Kadalasan ng mga paranormal researchers and mga, yung mga naniniwala sa paranormal, na ang deja vu is related sa past life, na parang yung Nabuhay ka na nun. ginawa natin dati, Mm. ginagawa natin ulit. Pero yung panaginip, yung nakita mo sa panaginip, hindi siya considered na deja vu 'pag Mm. nangyari na siya. So, ano yung ibig Ang sabihin nun? tawag doon is prophetic. Kasi nangyari Okay. yung panaginip mo. So, yun yung pinaka-common na misconception ng mga tao na parang nakita ko sa panaginip 'to, deja vu 'to. Hindi po deja vu yun. Ang tawag doon is ah, prophetic, or yun bang mga panaginip na nagkakatotoo. Oo. Yun. Ang Paano deja vu oo. is parang reincarnation. Yun. Okay. Yung reincarnation, papaano mo ma-explain yung reincarnation kaysa sa yung mismong, ano nga tawag niyo, parang pumapasok sa'yo yung Mm. energy ng taong nagpaparamdam sa'yo? Um, Malawak ang teorya ng mga paniniwala sa reincarnation. Mayroong reincarnation na parang after few years lang, Oo. pinanganak ka ulit. Or Minsan naman million is, years? meron namang million years. Meron namang parang spirit yung nagre-reincarnate, parang pumapasok sa katawan ng ibang tao. Ako kasi hindi ako eksperto sa reincarnation, pero ang topic ng reincarnation ay napakalawak. Isa ito sa mga paniniwalang Buddhism, no? May reincarnation sila. Pero dahil hindi naman ako eksperto sa ganung relihiyon, siyempre hindi ko siya aaminin ko, hindi ko siya pwedeng i-topic. Pero generalized, ang reincarnation is ganun. Yung parang nagkatawan ka ulit, parang nabuhay ka na noon. Maraming kwento, marami akong alam na stories about reincarnation. Kulang yung ano natin pag kinuwento ko. Nasubukan mo ba na Mm. pinasukan ka ng isang kaluluwang ligaw Mm. na ginamit yung katawan mo para gawin yung mga bagay na hindi niya nagawa Mm. dati? Hindi kasi ako medium, eh. Mm. Ang mga taong kayang gumawa Medium. niyan yung medium, yung parang yung nauso sa Amerika dati na sasaniban ka para Mm. makipag-usap. Pero kung tuusin, hindi mo na kailangan gawin yun. Kung nakakausap mo yung spirit, 'di ba? Pwede mo namang itanong na lang sa kanya, tapos ikaw na lang yung mag-relay ng message. Kasi for me, personally, although may mga taong gumagawa nun, I don't recommend kasi exhausting yun, eh. Yung parang kinukuha yung life force mo. Baka, Kasi baka mamaya ginamit ka for mm, vengeance, di ba? oo, 'di ba? Tas parang hinayaan mo siyang sumanib sa'yo, tapos Ginamit parang, yung katawan mo sa no, masamang paraan. pagising mo, pagod na pagod ka na. Ikaw pa yung may problema ngayon, magkakasakit ka pa, 'di ba? Parang napaka-exhausting. Yung mga taong gumagawa nun, para sa akin, uncontrollable yung ability nila. Hindi nila alam paano gamitin. Kaya sila ganun. Eh ako, hindi ko naman kailangan yun, kasi parang imaginein ko pa lang ang hirap na. Hindi naman kailangan kasi. Walang benefit, Dito kumbaga. sa building na to, lalo na dito sa studio na to, Mm. may mga, sabi nila parang may mga kababalaghan daw dito. Eh, sa tingin mo, Mm. may ano ba? May Yeah, something ba oo. dito? 'Di ba kanina nga, binulaga tayo. May bumukas ng TV. Kitang-kita naman walang humugot, wala namang sumaksak. Tapos yung mga technicalities. Yan ay mga sintomas na may possible paranormal ah, Sa tingin mo, existence, ano yan? or Ligaw ba na kaluluwa? Or mm. may mga hindi lang natin makita? Yung iba, sinalubong na kami nung nakaraan, nag-guesting din kasi kami dito. Oo. So dito sa IFM, So, parang friend mo lumang na sila? hindi naman, siguro na familiar sila siguro sa akin. Pero kasi ano, ang dami nila kasi last time, 'di ba? Parang ang dami naming pinag-usapan. Tapos yung kasama ko pang si Clyde, ang daming tinawag. So,
Parang Kung dito kasi lumang kung building na kasi 'to, eh. kakausapin mo sila ngayon, kung nakikinig sila ngayon or nanonood sa atin, Mm. anong gusto mong sabihin sa kanila? Yun bang mga hindi nakikita nating Oo. kaibigan? Halimbawa na Mm. nakatingin sa atin Oo. ngayon o di natin nakikita. Ay, sa'kin is, enjoy niyo lang kasi panahon niyo naman. Panahon naman nila 'to. So, Nananakit kaya sila? hindi, wala na silang kakayahang manakit. Ang spirit lang na mayroong kakayahang manakit, yung mga masasama o di kaya yung mga galit na galit, poltergeist halimbawa. Pero yung mga regular na ghost, wala namang ano yan, parang dadaan lang yan. Kasi yung halimbawa, example natin ha, yung mga sa urban areas. Mm, Dadaan ka, puro mga puno ng kahoy. mm, Tapos pag first time ka daw dumaan diyan na hindi ka familiar sa kanila, tapos naaangasan sa'yo, mm, bigla ka nang lalagnatin. mm. Marami naman tayong explanation diyan, sa scientific side. Pero para sa akin, ang mga gubat kasi, Sir Johnny, is parang more on ano, kuta ng mga spirito. Bad. Is it bad? Mm. Bad spirit or Mixed, merong mm, mixed. Meron naman kasing yung mga entity kasi ng paranormal, Sir Johnny, hindi siya general. oo, Kadalasan kino-compare natin yung multo, spirito, tikbalang, aswang. oo, Parang iisa lang sila, 'di ba? Parang oo, kadalasan nga kampo ng oo. kadiliman, gano'n. Pero ang totoo, may level 'yan. Meron yung regular ghost lang, may earthbound, merong Anong ibig sabihin ng earthbound? yun yung mga lamang lupa, no. Yung mga tamawo, yung mga tikbalang, duwende, gano'n. Pero totoo yung duwende. Yes, oo. Nakakita ka na? Ang spirit, ako kasi, malawak yung spirits, eh. Marami silang shapes, eh. Ano yung Ang itsura ng duwende? ang duwende is maliit. Oo. Dalawa lang yung kulay niyan, puti at saka itim. Pero sabi nila maraming kulay, pero ang category talaga is puting itim lang naman. So, Itsurang tao din sila? oo naman. Kasi tayo ang nagbibigay ng image sa mga espiritu, eh. Yung bang, alam mo yung spirit, di ba nga yung Holy Spirit halimbawa, wala siyang form. Mm. Binigyan natin ng image ng Sa utak natin? kalapate. Oh, di ba? Parang kalapate, parang Oo. ano. Halimbawa, parang alam mo yung tubig, wala siyang forma. Mm. Pag nilagay mo sa baso, nag-iiba yung hugis niya. Mm. Pag nilagay mo sa pitchel, iba rin ang hugis. Sa plato, iba rin. So parang ganun ang mga spirit. Actually, marami yan, eh. Meron pang mga hindi nabibigyan ng pangalan. No? Ang alam lang natin yan, duwende, tiyanak. Pero totoo Mga talaga ganun. yung duwende. Oo naman, totoo naman. Kasi maraming naka-experience. Ang duwende, para masabi nating totoo, kilala siya sa buong mundo. Iba lang ang tawag. Oo. May gnome, may dwarf, may duwende, mayroong yung mga maliliit. Yung para katulad din ng fairies, meron ding dambana, may lambana, may diwata, may merong engkanto, di ba? Iba pa yun. Yung mga katulad nila Maria Makiling, yung mga ganun. So totoo yung engkanto din. Malawak ang mga entity ng paranormal. Ano, may mga bad ba na mga engkanto? May mga mababait na engkanto? Or Ang para sa akin, malilabel nating mabait o mabuti yung engkanto kadalasan sa gawa, eh. Kapag halimbawa yung masama yung ginagawa niya, ganun. Nananakit siya, syempre bad yun. may nakausap ako ng isang medium na nako-communicate daw niya. Halimbawa sa bahay namin, sa likod ng bahay namin, may tubig dyan. Mm, Tapos may malaking puno. Kasi malaking puno. mm, Na kadalasan yung mga dayo dyan, pag pupunta dyan, naliligo, nakakasakit. mm. Ayon sa medium, hindi daw nila nagugustuhan yung pag-iingay ninyo. Mm. Totoo kaya yun? Siyempre naman, possible na totoo. Pero wala kasi ako doon, di ba? Parang, kung babasehan sa kwento mo, possible talagang mangyari yun. Kasi, ang mga spirits is talagang intended para magbantay. Nagbabantay sila sa kagubatan, Mm. sa mga So, ibig ilog. sabihin yung mga espiritu, territorial sila. Territorial sila, oo. Pwede mo nga silang ipasok sa
sanga ng kahoy. Minsan yung mga nabibili nating furnitures, yung mga gawa na upuan, nandun pwede silang tumira sa loob nun, cabinet, di ba? Yung mga ganun. Kasi yun na dati nilang tirahan. Oh, doon sila nakatira. Ang practice ng mga taong nasa probinsya, lalo na Mm. sa mga liblib, bago sila pumunta, lalo na yung mga unfamiliar sa kanila, Mm. nag-excuse sila. Excuse me po, dadaan po ako. Totoo ba yun? Or magandang practice ba yun? Sa akin, hindi siya masama. Oo. Kasi parang tayo mga Pilipino magalang tayo, 'di ba? So, wala namang masama kung maniniwala ka, magtatabi-tabi ka sa tao nga, 'di ba? Sa tao nga excuse me. So, excuse me po, tabi-tabi po. Normal lang 'yun. So, wala namang mawawala kung gagawin mo para sa akin. Mm. Kasi may mga taong pinasukan daw Mm. ng spirito ni ganito ganyan, tapos nagiging malakas siya kasi may pumasok daw sa kanya na engkanto. Tapos later on, yung katawan na tao na yun parang Mm. nasiraan ng pag-iisip. Na kinakausap niya na sarili niya. Mm. 'Pag gano'n yung mga personal experiences ng mga tao, marami tayong na investigation diyan. May psychoanalysis, may, siyempre scientific approach method, siyempre kung So kinakailangan marami baka palang mahabang paraan. proseso, Oo. oo. Pero kung walang nakita ang anomalya, pero nangyari pa rin sa kanya yun, edi yun, totoo yun. May iba kasi 'di ba siyempre gumagamit ng gamot, Mm. yung iba naman, may mental faculty talaga. Hindi natin dapat alisin yung mga Okay. bagay So na yun. marami tayong Mm, basis dapat. yes, oo. Pero kung totoo man yun, hindi imposibleng mangyari, puwede talaga. Mm, Oh, ito talaga kasi ako lumaki mm, ako sa probinsya eh. mm, Meron akong kakilala na babae na may itsura. mm, Habang naglalaro sila, bigla lang siyang hmm, nahimatay. mm, Ngayon, nung pagkahimatay niya, dinala sa ospital. Walang findings yung ospital. mm, Tapos, pinuntahan ng parang, yung marunong parang psychic ba tawag mm, dyan? mm, Gusto daw siya asawahin ng, mm. in, hindi natin, parang mga Hindi taong nakikita. mga engkanto, Mm, sabihin natin engkanto, mm, asawahin. After how many days, nawala siya ng 1 week. mm, Nung nawala siya ng 1 week, kinausap ng, marami nang pumunta doon na may yung parang may talent, mm, nag-alay na ng mm, mga pagkain, nag-alay na ng puting manok, mm, kung ano-ano pa yung mga binapaspas doon. Pagka after ng alay nila, siguro mga 3 mga gano'n, mm, iba-ibang tao, parang bigla na lang nagpakita yung babae na pagod, payat na payat. mm. Buhay naman. Oo, 1 week pero yun na, hindi mm, yun yung parang nakakapagtaka, saan galing? mm, Ayon sa yung nakipag-usap na parang nakikipag-away mm, pa sila doon sa mm, medium na ginagawa niya. Kasi may ginagawa silang kandila, mm, itlog, pinapatayo, mm, gano'n. Ayaw daw ibigay yung babae. Nung pinag-uusapan nila na 'pag hindi niya ibigay, putulin namin 'tong puno na 'to. Parang mm, napilitan. mm. Parang parang tinakot Oo. yung ano. Kasi parang yun nga, 'di ba, parang misteryo nga na nawala ng hindi lang naman yun yung Actually, unang sa umpisa hindi ako naniniwala, eh, mm, sa mga paranormal na mga pero nung mm, ako mismo naka-experience, sabi ko, wala naman siguro mawawala kung paniwalaan ko yung kasi mm. totoo naman talaga. Kasi unang-una, Sir Johnny, ang mundo marami talagang misteryo. Hmm. Kahit ang mga scientists hindi lahat masasagot. Halimbawa na lang ang teorya ng black hole, ang, kailaliman ng dagat hindi pa nararating ng tao, at yung kalawakan ng universe. Actually may mga scientists ngayon yung tinatawag na, specifically naghahanap ng mga alien, meron. Imaginein mo alien, naniniwala sila kasi, meron silang grupong binuo na tinatawag na, parang search for extraterrestrial intelligence. Meron silang ginawang parang malaking satellite, 'no, radio satellite, para makuha nila lahat ng mga possible na communication sa mga alien. Parang echo sounder. Pero imaginin natin, ano yung ibig kong sabihin, parang imaginin mo mga scientist 'to, bakit sila naniniwala sa Naniniwala. alien? Oo, 'di ba?
So, sila mismo kasi, So tanong din nila. kung nag-exist yung alien, nag-exist pa din yung mga hindi natin nakikita. Oo, kasi malawak ang ano, ang ito lang, bigyan kita ng katanungan sa isip mo. Kailan naimbento yung orasan? Ah, parang naimbento siya Parang mga 1800s, mga sa 1500s. Ganun. kung hindi ako nagkamali, parang mga Chinese yung nauna nag-imbento. Basta may mga kwento-kwento pa na yung alam mo yung kwento dati 2012 na magugunaw na yung Oo. mundo. Yung Mayan calendar hanggang 2012 lang kasi yung kalendaryo nila. May calendar ng mga Chinese na Mm. anong tawag doon? Basta yun parang nabasa Mm. ko rin na kagaya na naman ng mga sinasabi ni Nostradamus, 'di ba? Yun. Marami mga prediction siya. Hindi Mm. naman nagkatotoo yung iba. Oo. Para Sir Johnny, kung iisipin mo, ang oras gawa lang ng tao yan. Kaya nga, Pero kung iisipin natin, nagtutugma. oo. At saka yung kalendaryo gawa lang din ng tao, Mm. yung mga batas ng tao gawa lang din ng tao 'yan. So kung iisipin mo, parang kung pinakaunang-unang panahon, zero lahat, wala lahat. So parang ang mundo natin parang isang ilusyon, kung alam mo 'yun. Mm. Parang isang ilusyon lang na yung mga nalalaman natin, sariling gawa lang ng tao. 'Di ba, may mga relihiyon na gawa lang din ng tao, may mga paniniwala na gawa ng tao. So, parang kung yung mga bagay na yun ay gawa lang ng tao, paano yung mga hindi gawa ng tao na hindi kayang maabot ng utak ng tao? Yung Diyos, yung idea nga ng Diyos, di ba? Parang ang hirap isipin. Sino ang gumawa sa Diyos? Di ba? Parang ang hirap paniwalaan. Maraming misteryo ang mundo. Mahirap paniwalaan pero may naniniwala. Mm-mm. Kagaya na lamang ng Christian calendar at saka Chinese calendar. Magkaiba, di ba? Magkaiba, oo. Ang relo, ang mga ninuno natin dati parang bumabase lang, pag madilim na, gabi na. Oo. Pag maliwanag, umaga na. Oo. Pero yung orasan, kailan lang nagawa yan eh. Gawa lang ng tao yan. So, alam mo yun, parang tayo lang ang gumagawa ng gusto nating paniwalaan. Kayo ba, halimbawa, bilang paranormal experts, pag magkakaroon kayo ng research, mag-investigate kayo, may ginagamit ba kayo material? Ay, ayun, hindi nga ako nakapagdala. Pero ako kasi, personally, mas gusto kong gamitin yung mga classical. Kagaya lang? Na sa yung halimbawa na lang, alam mo yung Sir Johnny, naabutan mo naman, ilang taon ka na? 20. 20 years old. Ay, hindi mo na naabutan. Mas matanda pala ako, sir. Joke lang. Ah. Ano kasi, dati, pag nagre-record ka ng mga boses ng mga multo raw, Mm. ang ginagamit pa natin dati cassette tape. Mm. Di ba? Nire-record natin. Ano? Ngayon, cellphone na lang eh. Oh? Di ba? Cellphone na lang, magre-record ka lang sa cellphone mo. Pero kasi, parang, Parang may apps yata ko dati niyan, ganyan. ang cellphone kasi, sa sobrang dami ng apps, ang dami ng installed na softwares, parang hindi na siya. Hindi na makatotohanan. Mas gusto ko yung lumang style na yung lumang mga gamit lang, mga pulbo, yung mga compass, kandila, yung thermometer, mga ganun lang, scanner, mga lumang camera, yung mga conventional na camera ha, hindi yung sa cellphone. Kasi sa cellphone pwede mo nang i-edit eh, di ba? Oh. Pwede ka nang mag-edit ng Photoshop. Ako, na-experience ko nung ako mismo sumama doon sa may kakayahan din. May parang parang maliit siya na stick nilagay niya. Saan ka? Parang gagalaw-galaw yung Ang tawag po sa Gagalaw. method na yan, Sir John, is gagalaw-galaw. dowsing. Oh, tapos Dowsing rod. nandiyan ka ba? Tapos kukuha siya itlog na patayuin. Mm. Engkanto ka ba? Ano ka ba? Duwende ka ba? Pag hindi tatayo, pag tumayo, siya yun. Nakita mo na siguro sa TV yung parang stick Oh. na pa letter L na ginagamit ng sikat Ay, na. parang hindi ko pa Banggitin na natin yung kapwa nating si Sir Ed Kaluwag. No? May ginagamit siyang stick na parang gumagalaw, tapos kung saan siya ituro, doon daw Ano yun? yung may Parang magnetic? magnetic. Pero ang tawag doon is L-rod. Ang tawag talaga doon is dowsing rods. Pero may dalawang klase ng dowsing rods, Y and L rods. Yung Y rod is ginagamit sa paghahanap ng tubig, and then yung L rod is parang more on paghahanap ng mga ginto, yung mga ganun, yung mga
Siguro nakakita na kayo ng mga naka-encounter na kayo ng tao naghahanap ng mga ginto. Oo, yung May mga inawak. gamit Oh, sila, di pwede. ba? Oh, pwede, pwede. Ayun, yun ay ginagamit din sa paranormal. Yung mga ganun. So, may kategory din pala yung mga spirit. May mga bad Mm. spirit at sa mga good spirit. Yes, oo. May kategorya yan. Meron tayong ghost, meron tayong spirits, meron tayong monsters. Magkakaiba. Magkakaiba pa yun. Ano yung pinaka-worst experience mo bilang paranormal expert sa pakikipag-deal ng mga hindi natin nakikita, hindi natin Mm. nahahawakan? Ako kasi, Hindi ka simula, pa ba nahimatay or parang nakalimot ah, sa sarili mo? wala pa naman akong experience na nahimatay ako. Kahit hindi related sa paranormal. Thank God. Pero, sa paranormal na experience ko, ang pinaka nakakatakot ka, Sir Johnny, siguro yung personal experience ko nung hindi ko na siya makontrol. Kasi ano 'di ba sabi ko nga nag-start ako as researcher. Mm. Bago pa ako makakita ng multo, alam ko na, nagigets ko na sila. So, bakit pa ako matatakot? Alam ko na kung ano sila eh. So, parang kilala ko na sila, parang ganun. Natakot lang ako nung parang peak of my ability, yung hindi ko na siya makontrol, yung tipong matutulog ka na lang, may bubulong sa'yo. May makikita ka na tatawid, yung mga ganun. 'Di ba parang kung hindi ka naman nakakakita tapos biglang ganun, anong magiging expectation mo? Siyempre magugulat ka, para kang culture shock, parang ganun. So yun yung reason bakit nabuhay yung Theophilus na pangalan. Kasi parang yung relationship ko kay Lord yun yung parang naging Pero control. nagsisimba ka pa rin? Hindi na, busy ako eh. Pero I do believe na may power talaga yung paniniwala mo sa Diyos. And nagagamit ko siya ngayon. Di mo ba na-experience pagpapasok ka sa simbahan niya parang mabigat sa pakiramdam? Mararanasan mo pa rin. Pero kasi ang mga tao, ang mga psychic, kung tatanungin mo ang mga psychic, meron tayong tinatawag na mga gabay, yung mga na sinasabi nilang nagpo-protect sa atin, Oo. yung mga hindi nakikita. Ah, ang mga Christian may gabay din eh, yung tinatawag na Holy Spirit, di ba? Oo. Parang kung iisipin mo ang Holy Spirit yung pinaka-powerful sa lahat ng spirits. Pero yung mga spirit natin ng mga tao, may iba't iba tayong spirit eh. Meron tayong yung iba diyan may alagang duwende. Spirit guardian nila is Serena, meron namang Tekbalang. 'Di ba may mga ganun, may pakausap kita sa bantay ko. Parang may mga ganun 'di ba ng mga psychic. Pero ako hindi ko siya ayaw ko ano doon sa mga demi lang, yung mga bababang lower class spirits lang. Parang kaya malakas yung ano ko, protection ko dahil yung parang ginagawa kong guardian spirit ko is yung Holy Spirit mismo. 'Di ba? Yun mas malakas yun. Mas malakas sa lahat ng klase ng spirit yun. Kasi parang higher class yun. Yun yung ano ko. Yung mga tao kasi na sinabi mo kanina, yung mga hindi o hindi nila na-experience, hindi na naranasan, yung tipong i-judge ka. Kasi yung nangyayari yan, di ba? Mm. Madalas. Ano yung respond mo sa kanila? Madalas din. Lagi ko lang sinasabi, huwag kalimutang maging mabuting tao. Kasi ano bang mapapala mo kung sabihin mo sa tao na sira ulo ka o nababaliw ka? May ano ba yun sa'yo? May balik ba sa'yo magandang resulta? Wala naman, di ba? Wala ka namang makukuhang maganda. Minsan mapapaaway ka pa. O. Kung ikaw ay gagawa ng mabuti, ang ibabalik sa'yo, mabuti rin. Kumbaga, tinulungan mo siya. Pagdating ng panahon na ikaw yung nangangailangan, tutulungan ka rin niya. So, parang normal lang, regular lang na bagay na wag nating husgahan sa mga LGBT nga, halimbawa, pinaglalaban nila yung karapatan nila na wag silang husgahan. Yung mga mahihirap, pinaglalaban nila yung karapatan nila. Yung mga nakakaranas ng paranormal, may karapatan din yan bilang tao. So, yun yung lagi kong sinasabi sa kanila. Kung hindi mo naranasan yung nararanasan ng taong yan, wag mo siyang sabihan na hindi totoo. Kasi kung ikaw yung nakakaranas ng nararanasan niya, baka hindi mo kayanin. 'Di ba? Bilang paranormal expert, ano sa tingin mo sa akin?
Ako, sabi mo hindi ka naniniwala kasi may mga bagay kang nagagawa na hindi mo pinaniniwalaan, eh. Halimbawa, parang sinasabi mo na hindi ka naniniwala, sabi mo sa akin kanina, pero alam ko na nung bata ka pa marami kang karanasan, pero hindi mo lang pinaniniwalaan. Parang tinatanggi mo lang ba? Parang, ay hindi, guni-guni ko lang yun. Pero siguro, over time na-realize mo na hindi na Sa guni-guni tingin ko. mo, may alam ba ako? Oo naman, alam kong may alam ka. Pero hindi pa ganun karami. Parang kaunti lang. Kasi, Naglalatin ka ba? hindi kasi ako mo healer eh. Ang naglalatin yung mga kaibigan nating member ng yung, yung mga manggagamot. May malawak na grupo ng manggagamot sa Pilipinas eh. Yung mga May mga nagra-Reiki healing, may mga faith healer. Ah, yung kaibigan natin sa Apoy ng Langit, yan, may grupong Apoy ng Langit. Parang naglalatin sila, may mga naglalatin dyan. Kasi may Latin para sa good health, may Mm. Latin para sa ah, career, Yes, may oo. Latin para sa love life, Ang tawag dyan, orasyon. orasyon. Sa pagbubukas ng third eye or ASP, may orasyon din. Kasi sabi mo may third eye ka, di ba? Mm. Yung mga third eye kasi may Latin sila eh. May Hindi naman orasyon. lahat. Kasi ang iba kasi dyan, naglalatin sila kung ginagamit nila sa panggagamot. Kasi tinanong ako ng mentor ko dati. Sabi niya, anong pipiliin mo? Gusto mo bang maging manggagamot o gusto mo yung lumalaban lang? Sabi ko, ayaw ko maging manggagamot kasi pwedeng lumipat sa akin yung exhaustion eh. Yung alam mo yung pag nanggagamot ka, kailangan mo laging maghugas ng kamay. Ganon yung ritual ng mga manggagamot eh, para matanggal yung negative. Ayaw ko ng ganon kasi tamad ako. Ang sa akin, mas gusto ko yung lumalaban. Yung mahilig ako yung makipaglaban. So, mas pinili ko yung offensive at saka yung defensive. Pag papasok ka, halimbawa may makikita ka isang kubo, Mm. ma-distinguish mo ba agad na ito ay may something? Lalo na yung mga Oo. sinaunang, yung may mga alam din. Mm. Halimbawa, may kilala akong nag-orasyon, Mm. tinignan niyang kubo. Sabi niya, hindi ito natatamaan ng araw, possible na may ano, ganito, ganyan. Mm. Tapos, yung bintana, pag nakaharap doon sa part na madilim, yun daw yung madalas na hindi, may bad energy. Mm. Totoo yun. Maraming paniniwala. Baka yung paniniwala niya is nandun sa side ng manggagamot. Yung mga orasyones. Sa atin kasi pag paranormal investigator tayo, malawak. Tinitingnan natin lahat ng sulok. So, although ako, madali akong makat-distinguish ng paranormal na lugar. Katulad na lang nung, minsan naman kasi hindi mo makikita talaga pag hindi mo pinasok eh. Mm. Katulad na lang nung nagmisteryo kami, 2011. Isa ako sa mga investigator and psychic ng misteryo dati. Wala pa yung grupo nila, yung grupo ng misteryo nun. Parang iba-ibang grupo pa yung tinatawag. Parang nung pumunta kami sa isang bahay na haunted house, nasa labas kami, nagtawanan kami. Parang wala naman eh. Sabi na, anong pakiramdam nyo? Sabi, wala naman, mga guni-guni lang nila. Nung pagpasok namin ng pinto, lahat kami, biglang tayo balahibo namin sabay-sabay. Nang walang So, reason. anong ibig sabihin nun? Naramdaman agad namin. Nagkaroon ng energy. Pagpasok pa lang namin ng pinto. Yung parang tatayo yung balahibo mo. Mm. Hindi naman kasi hindi nga namin sinabi na haunted, di ba? Parang tinawanan pa nga namin. Nung pagpasok namin, sabay-sabay kaming, grabe. Kung natatandaan ko, parang yun pa nga yung episode na sinabi ni Ryan Eigenman na natatakot ako, ayaw ko dito. Yun yung mismong word na tumatak dun sa episode na yun. Ayaw ko dito, sabi niya. Kasi, di ba sabi ko sa'yo, parang nagkaroon ako ng 50-50. Mm. Kasi, more on science ako eh. Mm. Mahilig din ako mag-research, pero more on science. Mm. Pero, hindi ko talaga pwede mapagkaila din dahil medyo inclined din ako doon sa, alam mo yun, pag, halimbawa, dadaan kami sa isang bahay na maraming aso, Mm. yung kasama ko na may orasyon,
may ano lang siya, may sasabihin lang siya. Mm. Wala, natulala na yung mga aso. Mm. Sabi ko, paano mo ginagawa? Sabi niya, ano to, wag mo na lang subukan. Kasi mahaba-haba daw yung proseso bago matutunan yung orasyon, lalo na yung mga Latin, Mm. ay medyo susubukin ka ng maraming beses. Mukhang may alam pa yung kaibigan mo sa animal whispering. Yung parang marunong siguro siya makipag-usap sa hayop. May ganun talaga. May ganun talagang tao. Dog whisperer, cat whisperer, di ba? Yung iba nga dyan, inauutusan pa nila. Yung mga ibon, may ganun. So, ibig sabihin, ano ba yun? Talent ba tawag dyan? Or kakayahan? Or Siyempre, talent. Siguro may paliwanag ang mga scientists dyan, pero kung titingnan mo parang nakakabilib, di ba? Kasi hindi naman nagsasalita yung mga hayop. Pero I think kung based on my own opinion, possible siguro telepathic or yun nga siguro may mga orasyon. Hindi ako eksperto sa orasyon kasi hindi ko yan pinukusan eh. More on investigation ako tsaka so yung psychics. nakafocus kayo sa paano kayo nag-i-investigate? Tatlo kasi ang namin, no? Approach. Unang-una, papasukin namin yung paranormal approach. Nandiyan na papasok yung third eye ASP. After nun, hahanapan namin ng butas yung karanasan namin. Kung ano yung possible bakit naranasan namin yun. Parang ganun, parang kami na mismo yung magsasabi sa experience namin, hindi totoo yan. No? So parang yung ginagawa nyo, mental telepathy. Halo eh. Siyempre, nagme-mental telepathy, marunong ako magbasa ng tao. No? Kaya kong Kasi may sinasabi sa akin, tapos may pumapasok ka. Ano ba? Acting lang ba yun? Or ikaw sa sarili mo masasabi, ano lang to? Nung mababasa mo na agad. Mayroong char lang acting. to. May acting. Mayroon ding totoo. Hindi naman, wala naman tayo sa part na para husgahan sila na hindi totoo yan. Pero sa inyo bilang researcher, makikita nyo agad kung ito ay acting lang or something. Oo, pero syempre, bago tayo mag-conclude, saka natin papasadahan ng investigation. Titingnan natin kung yung sinasabi niya ay magtutugma doon sa findings ng investigation natin. Ganon. Kayo ba, anytime pwede kayong tawagan or kontakin ng mga taong gusto magpa-investigate? Meron. Ang kinagandahan nga po dito, Sir Johnny, hindi kami yung nagpepresyo, hindi kami nagpapabayad. Ang lang namin, For the love. oo. Kasi nga, legacy namin, yung advocacy namin. Kaya lang, syempre, hindi naman tayo mayaman. Siguro mas maganda yung masundo mo kami kung may sasakyan ka, sunduin mo kami para kahit wag mo na akong bigyan ng pera. Pagkain na lang, pamasahin na lang. Kung gano'n, yung mga gano'n magwo-workout sa amin. Anong tawag sa grupo nyo? May grupo kami, Paranormal Philippines. Saan kayo pwede makontak? Pwede po kayong pumunta sa Facebook. Search nyo lang, Paranormal Philippines. Tsaka may TikTok. Hindi po ako sumasayaw sa TikTok. Yung mga video clips ng mga previous episodes namin. Gumagamit ka rin ng mga baraha? Marunong ako, kaso hindi ko nadala eh. Sabi ko sa misis ko, saan nakatago yung mga ko? Hindi niya na rin alam. Kasi kakalipat lang namin ng bahay last time. Yung parang chart reading, marunong ka? Marunong ako, pero hindi ko siya ginagamit sa hula. Ginagamit ko siya for counseling. Yun ang ginagawa ko sa Parang magbibigay ng payo. Ganun. Anong dapat mong gawin? Ganyan. Ay, yung gamit mong baraha luma or yung makabago na? Yung luma kasi unang may luma style. kasi na baraha, yung parang mga intestine yung design. Ang gamit ko yung may mga espada. Kay White Rider Tarot. Yung pinaka-original na tarot card. Rider Tarot. Yun ang tawag doon. Marami na kasi ngayon, merong vampire tarot, May ano ba kayo? Yung grupo ninyo, may mga materials ba na pwedeng bilhin? Bawa, mga baraha, mga stick,
Yung ginagamit sa Pwede. pag-investigate. Meron May na. display ba kayo? May mga ginagamit tayo. Katulad na lang nung KMJS kami. Mm. Ang dinala nung co-admin ko is scrying mayor. Parang itim na salamin na kung may makikitang image doon sa salamin na yun, may spirit Mm. papakita. Iba-iba eh. Ang paggamit ng mga paranormal investigation tools, depende sa purpose mo. Mayroong tools na ginagamit to debunk yung paranormal experience. Meron ding tools na ginagamit to support yung paranormal experience. Parang ganun. Meron namang paranormal tools na ginagamit to support, although parehas na nagagamit to support, iba yung purpose nga. May paranormal, may scientific na approach. Bago tayo magtapos, ano yung gusto mong ipaabot na mensahe, lalo na yung mga Gen Z ngayon? Ang masasabi ko lang sa Gen Z, parang medyo diverse yung paniniwala ngayon ng mga Gen Z kasi uso na yung internet. Pero parang napakadelikado ng knowledge na natututunan nila. Yung sa mga Gen Z na gustong matuto ng paranormal, hindi ko ini-encourage na pag-aralan nyo. Ipilit nyo yung sariling pumasok sa ganitong larangan. Ang sa akin lang is yung mas maganda yung tumulong ka na lang sa kapwa mo. Pero ang ano naman dito, catch naman dito is kung ikaw talaga meron ka na, inborn ka na, baka kailangan mo ng guidance. Yun yung parang tinutrain namin, yung mga mayroon na. So, any moment, pwede kayo kontakin yung gusto ng guidance. Oo naman, mayroon kaming Twitter, may TikTok, may Paano kayo makontak? Facebook. Search lang, Paranormal Philippines lang. Sa, Ganun. sa Facebook lang, page. Kami lang naman ng Paranormal Philippines na maraming likes and follows. Kasi may isa pa pero parang naiwanan na. Parang hindi active. So kami yung may mga recent post. Kami yung parang sa Facebook meron kaming 14,000 mahigit na followers. So madali lang mahanap sa Facebook. Tapos the rest doon makikita na yung mga social media accounts namin. May YouTube channel din kami. Pwede rin nilang i-search. Last na lang, ano yung mensahin mo sa Team IFM? Stay strong. Lalo na Lalo dito. na dito. Siyempre, may mga hindi tayo nakikita. Yung Ganun. mga nandito na, Oo. lalo na kung DJ ka ng IFM. Don't forget. Oo. Saan ba? Okay. So Sige. may ipapakita na video. Oo. Okay. Oo nga. Sige, try. Saan ba makita? Diyan? Dito. Okay, sige. Tingnan muna natin. So ito pala ipapakita sa'yo, sir. Yung pala dapat tanong ko sa'yo. Kung ano yung masasabi mo. Okay. Baka may makita ka dyang numero. Pwede mo nang ibigay sa akin. Ayan. Sige, Sige. tingnan natin. Para makita rin ni JB. Picture ba to? Video ba yan? Ayun na po kung may Ayun. Naka-live ba to? Hindi. Ano lang, yung parang pinakita lang sa'yo. Pre-recording. Okay. May tao. May tao. May kamay. May paa. Sa record na kami. Wala ka bang naramdaman dyan? Ano ko pa yun? Sa Rod. Rod for Sailing. Yun. May tao din. Yun yung dating namin, opisina. Okay. Oo. Tapos dyan ko na kausap yung Na-experience. staff namin na hindi sumasagot. Nakatalikod lang. Yan. Diyan ako dati nakapwesto. Tapos lumabas ako, pumunta ako doon sa gilid. Diyan, yung dyan, nasa loob.
doon ko nakikita yung staff namin. Diyan mismo nakatalikod, hindi pa yung studio. Nakatalikod siya, nakaharap sa computer. Diyan mismo. Yan. Nakatalikod Okay. siya. Parang ano eh, ang nakikita ko sa lugar, parang although maraming tao, parang low, Malungkot. oo, parang low vibes. Malungkot, no? Oo. I think parang ano eh, mabilis kayong antukin siguro dyan. Parang meron nga akong parang nararamdaman dyan. Wala namang ano, malevolent o yung parang sobrang nakakatakot na harmful na spirit. Pero parang ano siguro, Hindi siya happy place to work, parang ganon. siguro pag work, di ba work matters, job matters, focus tayo sa work. Siguro dahil doon. I think parang Baka siguro yan yung dahilan, baka nag-resign yung mga staff namin dati. siguro feeling ko parang hindi naman masyadong, hindi naman mahigpit. Kasi 'di ba? Pero Sabihin natin, ito yung totoo, practical. mm, Kahit gaano pa kalaki yung sahod mo kung hindi ka happy sa workplace, 'di ba? yeah, oo, totoo yan. Parang feeling ko ang down ng energy. Kaya yan, may pumasok na engkanto. Oh, may pumasok na engkanto. May papakita ba tayo? Meron pa, sige. Yung sa 29th floor, Oh, may nararamdaman sa kanya. may nararamdaman. Sige nga, pakita natin kung may nararamdaman. Pwede po kayo mag-comment kasi pwede naman po natin i-post. Okay. Sige, sige. Yeah, ito 29th floor. Ayun. Ito dito naman, kasi pag binuksan mo yung bintana, ay yung ano niya, parang blind, makikita mo yung paligid. Tapos, pag nakita mo yung paligid, parang may lugar talaga na parang ang sarap tumambay, ang saya. Pero dito parang, lalo pag wala kang pera, tumambay ka dyan. Hindi ka talaga magiging masaya. Totoo Di ba? naman. Oo. Wala ka bang, Administrative to. oo, sa admin. Kaya pala. Titignan lang siya kung may kasama ka. Parang ano no. Kasi dito sa upuan, baka may nakaupo. Hindi mo naman mahalata na administrative. Ang daming laruan. May katabi ka. Oh, kasi yung manager namin, collector yan. Oo. Toy collector yan. Pero nalaman ko na administrative. Diba? Bakit? May iba bang nakaupo dyan na hindi mo na hindi ano? Hindi Isa sa mga nabasa ko. Teka lang, may wala bang nagtatago dyan sa ilalim ng... I think mga imprints. Mas ano lang dito. Mas malalim yung feeling ko mas ano to eh. Mas maraming nararamdaman dito kasi dun sa Pag nagmi-meeting kami dyan, ito, yung lugar na yan. Alam mo yung parang nakakompress ka? Kasi Yung parang, ang hirap huminga, ganon. Yan. Minsan kapag tinitignan ko yan mo ano dyan sa ilalim, yung parang mga view, parang gusto ko maging ibon eh. Sarap lumipad eh. Kasi ang taas. Oo. palak sa'yo na Tignan mo. Matanaw mo yung mga ano eh. meron na. Hindi na. Tayo, nandito tayo. Parang actually sa sobrang busy dyan, parang hindi mo na lang mapapansin din yung mga paramdam eh. Mararanasan mo kung mag-isa ka o kaunti lang kayo. Mas maramdaman mo, paparamdam yung mga nangangamusta. Alam mo agad kung anong sunod. Oo, Pwede pahiram. dito, kuya. pahiram agad. Oo. Itong building na to, sa kabuuan, wala ka bang naramdaman? Luma na eh. Kasi sabi nila, meron andito ditong daw yung sumusunod. kaluluwa ni Nida Blanca na. Tsaka may sumusundo sa elevator. Isa pa yan. Oo, yung lumang Isa yan. dito. Parang, pag ikaw lang mag-isa, parang may something. Dito sa CR na lang. Oo. Mga hindi na naging tao na kaluluwa. Ha? Hindi na nabuo. Oo. Hindi. Parang ano, umiikot lang doon. Umiikot lang sa... Pero dito, although mas feeling ko mas ano dito, prevalent dito yung experiences. Mm-mm. Siguro gawa na rin ng
Kaya ako nga nalaman na administrative. Kasi feeling ko ang bigat ng trabaho. Mas mabigat. Ayun yung parang energy na nararamdaman mo. Mabigat Nalaman. talaga. Andyan yung vice president eh. Yung Mabigat. opisina eh. Mabigat to. Hindi, walang nagsabi sa akin na, sabi lang 29th floor. Pero hindi sinabi kung ano yun. Yan yung naano ko. So yun yung parang na vibes mo. Mabigat. Oo. Ano naman, wala naman ako nakita parehas doon sa floor na yun na parang malevolent o nananakit. Wala naman. Yung iba mga dala lang, nadala na dito. Parang sumabay. Parang Sabay. ganun. Anyway, maraming salamat, sir. Okay. Ito na lang. Ito na lang. Ano yung... Dito sa IFM, Oo. ang sabi sa paranormal, no, kapag may lugar na maraming tao, tapos biglang wala, tapos maraming tao, talagang magiging pugad ng mga hindi nakikita. Parang ganun yung nakikita ko rito. Mm. Ang dami na ring DJ na pumunta rito na nagtrabaho dito. Yung iba nag-resign na, Oo. yung iba nawala na. Iba naman iba't ibang taong bumibisita. So hindi talaga maiiwasan. No, Meron may mga sumasabay. Meron dito, mga dumadaan. Dumadaan. Dumadaan lang naman. Hindi naman tumatambay. So, all in all, happy place to work. Hindi sobrang happy pero happy place. Pero matakot kayo pag mayroong namatay dito mismo. Dito wala, pero doon, Oo. may isa na ng DJ na pumanaw. Mm. Dating Doon sa- DJ pumanaw. Sa kabila sa unang video Oo, pinanood natin. yun. Mm. Dating DJ doon, tapos pumanaw na. Pero Oo. hindi siya doon namatay. Hindi. Ayun. Oh, sikat na vlogger yun. Oo nga, Mm. kilala ko nga. Di ba may video pa nga na record daw. So anyway, maraming salamat. Mm. At sa mga gusto pong kontakin si Sir Theophilus, saan po kayo ulit mahanap? Facebook lang, Paranormal Philippines. Yan. Baka di nila alam yung spelling ng Philippines, no? Nako, delikado yan. Basta Ngayong araw na to ay nagkaroon po tayo ng kaliwanagan kung ano po yung paranormal activities, ano po yung mga pinagagawa at comparable po sa iba't ibang mga talent. Kasi talent pala yan at natututunan yan in due time. At sa lahat ng mga hindi naniniwala, hindi po namin kayo ini-encourage na maniwala. Pero bigyan nyo ng time yung sarili nyo na maniwala kasi wala namang mawawala. Maraming salamat. Isang paranormal expert, Sir Theophilus, dito sa ating episode na ito. Maraming salamat. God bless you.